Natunghayan natin sa unang part ng kwento ang paghihirap na pinagdaanan nitong si Hana, na hindi naging maganda ang pagtrato sa kanya ng tita at tito nito, hanggang sa nalugmok ang mga ito sa utang at si Hana ang ipinambayad ng mga ito. Ano kaya ang magiging papel ng lalaking ito sa buhay ni Hana? May pag-asa kayang nag-aantay sa dalaga sa piling ng lalaking iyon? Mga ka-explorer, favor naman po, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag mo po sanang kalimutang pindutin ang like at subscribe button at pakikalimbang na rin po para palagi kang nauunang manotify kapag may bago akong upload. Nang marinig ni Hana ang binigkas ng lalaking iyon ay napatingin ito sa binata at nawala ang kaba nito. Ngunit hindi pa rin ito tumigil sa kakaiyak at patuloy pa rin itong nakakubli sa sulok na iyon. Natandaan mo pa ba ang batang binigyan mo ng laruan sa daan? Yung batang gusgusin? Tanda mo pa ba yon? Mga salitang binigkas ng binata habang pinapatahan niya itong si Hana sa kakaiyak. Yung batang binigyan ko ng laruan? Maikling tugon ni Hana sa binatang iyon. At ipinakita sa kanya ng binatang iyon ang laruan na ibinigay mismo ni Hana sa kanya noong una nilang pagkikita. Namangha itong dalaga sa kanyang natuklasan at hindi ito makapaniwalang ang lalaking kaharap niya sa mga sandaling iyon ay ang batang gusgusin na nakilala nito sa kalsada. Dahan-dahang inabot ng lalaki ang kamay nito si Hana at pinaupo sa upuan. At simula sa mga oras na iyon ay tumigil na itong si Hana sa kakaiyak. At habang nag-uusap ang dalawa ay dahan-dahan namang hinatak nitong si Hana ang kwentas sa liig nito. At pinakita nito sa lalaki ang kwentas na binigay nito sa kanya kapalit ng laruan na iyon. Wow! Tinago mo pa pala yan? Ang galing naman! Pareho pala tayong mahilig mag-treasure ng mga bagay na pinapahalagahan natin. Sabay nagtawanan ang dalawa sa mga pangyayaring iyon. At habang tumatawa itong si Hana ay masaya itong pinagmamasdan ng binata dahil sa ulit ay nakita ulit niya ang masayang ngiti nitong si Hana. Hinayaan lang muna ng binata ang mga sandaling iyon na kasama itong si Hana. At pinagmasdan lang niya ito na pinaglalaroan nitong dalaga ang mga bagay na ibinigay nila sa isa't isa. Habang nakatitig itong binata sa dalaga ay masaya nitong inalala ang mga sandaling nagkakilala ang mga ito. Napatigil lang ito ng tingin sa dalaga nang tiningnan ito ni Hana sa mga mata nito. Nahiya itong binata sa unang pagtitigan nilang dalawa at napakamot ito ng ulo sabay yumuko. At dahan-dahang inabot ang kamay nito papunta kay Hana para magpakilala. Siya nga pala, Rafi nga pala ang pangalan ko. Dali-dali namang inabot ng dalaga ang kamay nito at kinamayan. Sabay sabing, Hana nga pala ang pangalan ko. Kung alam mo lang, matagal na kitang kilala. Hindi na kita ibabalik sa malupit at walang kwenta mong tita. Mga salitang binibigkas nitong si Rafi sa isipan nito habang hawak-hawak niya ang kamay ng dalaga. Nice meeting you, Hana. Maikling nasambit nitong binata. Teka lang, kumain ka na ba? Baka nagugutom ka na. Halika at papalutuan kita sa tito ko at ipapakilala na rin kita sa kanya. Alam mo, magaling at napakasarap yun magluto. Pagmamalaki at pagyaya ng binata dito kay Hana para kumain. Hindi na nagpapilit pa ang dalaga kasi ramdam na rin ito ang pagkakalam ng sikmura nito. At ilang araw na rin itong kulang palagi ang pinapakain sa kanya ng tita niya. Habang naglalakad ang dalawa papunta sa kusina ng bahay na iyon, ay itinuro at ipinaliwanag lahat nitong si Rafi ang mga bagay-bagay na nadadaanan nila. Isa pa pala, ituring mo ng bahay mo to at dito ka natitira. Tutulungan kitang makabangon ulit at huwag ka na pala mag-alala tungkol sa yaman mo kasi lahat yun ay nakahold na sa akin at safe na yun. Ipinangbayad ng tita at tito mo ang yaman mo nang natalo sila sa akin sa sugal. At dahil sa kanila, kaya nakilala kita at naalala.
Kaya ginawa ko ang lahat para mabawi sa kanilang yaman mo. Hayaan mo at ibabalik ko rin sa iyo yon nang walang kahit anumang kapalit. Nang marinig ni Hana ang mga salitang binigkas nitong si Rafi, ay labis ang sayang naramdaman niya at napayakap ito sa binata. Maraming salamat, Rafi. Ngayon lang tayo nagkakilala pero ganito ka nakabait sa akin. Marahan naman na bulong ni Hana dito sa binata na hindi na nakagalaw at namumula dahil sa mahigpit na pagkayakap sa kanya ng dalaga. Oops! Parang nakaistorbo yata ako sa inyo ah. Pagbasag ng tito nitong binata, sa mga sandaling magkayakap ang dalawa. Dali-daling nagkulasan ang dalawa at nahiya nang marinig nila ang boses na iyon. Tito, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Nahihiyang tugon ni Rafi sa tito nito. Hindi naman. Sabihin na nating nakita ko ang lahat ng pangyayari. Sagot naman ng tito nito sa kanya. Ay, tito, si Hana nga pala. Han, si Tito Ben ko nga pala. Sabay inabot ng Tito Ben ito ang kamay niya kay Hana at nagkamayan ang dalawa. Sabay sabing, welcome ka dito, iha. Sa tagal ko na dito, ngayon ko lang talaga nakita tong pamangkin kong nagdala ng babae dito. Ikaw talaga, tito. Huwag mo naman akong ibuking. Nahihiyang wika ni Rafi. Tumawa lang ang tito nito sa sinagot ni Rafi habang namumula naman si Hana habang nakikinig sa dalawa. O siya, halina kayo at kanina pa nakahanda ang umagahan nyo. Pagyaya ng Tito Ben nito sa dalawa. Sabay na tayo kumain, tito. Tara, sabayan mo na kami. Tara, Hana. Mga salitang binigkas nitong binata habang hawak nito ang kamay ni Hana na dinadala sa hapagkainan. Sa mga sandaling iyon ay tahimik lang ang tatlo habang kumakain. Patanaw-tanaw lang itong si Hana sa dalawa na kasalukuyang nag-a-adjust sa bago nitong karanasan sa buhay. Ganon din itong si Rafi na panay ang tanaw dito kay Hana na tuwing nagkukross ang mga mata nila ay dali-dali naman niyang binabaling sa ibang direksyon ang mga mata nito. Matapos silang kumain ay nagdali-dali itong si Hana na nilinis ang mga kalat nila at mga tira nilang pagkain. Ngunit pinigilan ito ng tito ng binata. Ako nang bahala dyan, iha. Leave it to me. Napatigil ang dalaga nang sabihin iyon ng Tito Ben nito. Okay lang po, Tito Ben. Sanay na rin po ako sa ganitong ginagawa. Tulungan na po kita. Pagpumilit naman ni Hana na tulungan itong si Ben. Dahil sa nagpumilit itong dalaga, kaya napatitig itong si Ben kay Rafi at nagsignal ito sa kanya na lumakad na sila at yayain itong si Hana. Kaya nang magsisimula na sanang maglinis itong dalaga, ay bigla naman itong niyaya ni Rafi na dadalhin niya ito sa kwartong gagamitin ito. Hindi naman nagpumilit ang dalaga at nagpaalam ito sa tito ng binata na aalis na muna silang dalawa. Pagkarating ng dalawa sa kwarto nitong si Hana ay namangha ito sa kanyang nakita at nasiyahan. Ibang-iba sa kanyang pinagdaanan sa mga nagdaang taon. Ito ba talaga ang kwarto ko? Masayang wika nito dito kay Rafi. Oo, iyo yan. Sagot naman ni Rafi dito sa dalaga na masayang nakikita si Hana na bumabalik na ang sigla nito. Sige, maiwan na muna kita saglit ha para makapag-ayos ka na. Babalikan ko lang si tito. Pagpapaalam ng binata dito sa dalaga. 30 minuto ang lumipas habang nag-uusap ang magtito sa sala ay ginulat ang mga ito ng dalaga. Nang dahan-dahan itong naglalakad palabas papunta sa magtito na nakapag-ayos na ng sarili. Nagulat at namangha ang dalawa sa ganda nitong dalaga. At nang nasa harapan na nila itong dalaga ay hindi nakapagsalita itong binata. Okay ba itong damit ko? Tugon ni Hana sa binata na kasalukuyang natulala sa kanyang nakikita. Natauhan lang ito nang siniko ito ng marahan ng tito niya sa tagiliran nito. Oo, sobrang ganda mo. Nauutal na sagot ni Rafi. Ano pa kaya ang maitutulong nitong binata sa dalaga? At anong papel ang gagampanan nito
sa buhay ni Hana.